Nang sinimulan ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine, inakala niyang magiging madali lang ang digmaang iyon. Lulusob ang Russia gamit ang mga tangke at 10,000 sundalo. Pinipilit ang Ukraine na sumuko. Kahit hindi iyon nangyari, inakala pa rin ni Putin na buo ang suporta ng kanyang mga tao at kaya niyang durugin ang Ukraine. Sa paglipas ng panahon, hindi inasahan ng leader ng Russia na may ilan sa kanyang mga tao na tatalikod sa kanya. Ganyan ang nangyayari sa sinakop na Ukraine at malaking bahagi ng Russia habang hindi alam ni Putin kung saan manggagaling ang susunod na pag-atake mula sa mga puwersa ng paglaban. Unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa gitna ng lumalalang lihim na digmaan sa Russia. Sa isang ulat noong Disyembre 2, isiniwalat ng Euromaidan Press na may malaking problema ang Russia sa mga kilusan ng paglaban. Laging nagtatago at nag-aabang ng tamang oras umatake. Ang mga kilusang ito ay binubuo ng mga Ukrainyano sa mga sinakop na rehiyon ng kanilang sariling bansa at mga Ruso na handang lumaban kay Putin sa kanyang sariling teritoryo. Mapanganib at epektibo ang mga kilusang ito na umaatake mismo sa Rusya kung saan walang depensa si Putin at ang kanyang hukbo. Wala ring nagawa ang mga ahensya ng intelihensiya ng Rusya sa pagkalat ng pag-atake mula Melitopol hanggang Moscow. Ayon sa Euromaidan Press, hindi lang ito tungkol sa pag-atake sa teritoryo ng Rusya. Mukhang magkakaugnay ang mga pag-ataking ito na nagpapakita ng paglaki ng kilusang lihim ng paglaban at hirap na itong pigilan ni Putin. Ipinakita ng sunod-sunod na pag-atake ng mga partisan noong Nobyembre ang lawak ng kanilang network. Nagsisimula ang lahat sa Melitopol. Ayon sa Euromaidan Press, sinubukan ng mga partisan na pasabugin ang sasakyan ng crew ng drone ng Russia habang papunta sa operasyon. Sa malas para sa Ukraine, ito'y isa sa ilang pag-atake na hindi natapos ng resistance fighters dahil hindi sumabog ang sasakyan at nabuhay ang drone crew. Hindi lang ito ang tanging pagsisikap ng mga Ukrainian partisan sa Melitopol, ang rehiyon na kontrolado ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop, ay pugad ng paglaban. Noong Oktubre 2023, napatunayan ng mga saboteur na epektibo ang pagpapasabog ng sasakyan matapos nilang mapatay ang ilang mananakop na Ruso. Iniulat ng The Express ang tungkol sa pag-atake noong panahong iyon at binanggit na sinubukan ng Russia na ipaliwanag na isang short circuit ang naging sanhi ng insidente. Ngunit hindi iyon ang totoong nangyari. Kumikilos na ang mga partisan kahit 2 taon na ang lumipas. Alam ng Russia ang problema nila sa paglaban sa mga rebelde sa Ukraine. Noong Hunyo, iniulat ng Pravda na hinatulan ng Russia ang isang pamilya sa rehiyon dahil sa paratang ng pakikipagtulungan sa Ukraine at sabotahe sa riles ng tren. Ang pagkakahuling iyon ay isa sa ilang tagumpay ng Russia laban sa mga partidang Ukrainian. Nagpataw ang Russia ng mga sentensya mula 20 taon hanggang habambuhay sa 3 mandirigma ng paglaban. Malinaw na hindi iyon sapat para pigilan ang ibang partisan ng Melitopol sa kanilang operasyon. Bigo man ang pambobomba ng kotse noong Nobyembre, ito ang nagbunsod ng buwan na tiyak gustong kalimutan ni Putin agad. Pagkalipas ng ilang araw, umatake at mas naging matagumpay ang mga saboteur sa sinakop na Luhansk. Kumikilos ang mga partisan sa bahagi ng Ukraine na kontrolado ng Russia, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanila. Naitanim ng underground na mandirigma ang pampasabog sa ilalim ng 2 sasakyang Ruso at pinasabog ang mga ito sa tamang oras. 4 na sundalong Ruso ang napatay sa pagsabog na nagpapakita ng lalim ng pagkilos ng mga partisan ng Ukraine sa mga rehiyong akala ng Russia ay kontrolado na nila. Ang nangyari sa Luhansk noong Nobyembre ay parang underground na operasyon na ginawa rin sa Kherson noong Mayo. Iniulat ng Kiev Independent na may panibagong pambobomba sa sasakyan na pumatay sa 4 na pro-Russian na sundalo at mga opisyal na Chechen ang target sa rehiyon. Nagsisimula na tayong makakita ng isang pattern dito at ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Sanay na ang mga underground na mandirigma ng Ukraine sa pagtukoy at pag-access ng pangunahing sasakyan ng Russia. Sa tagal ng pagtatanim ng pampasabog laban sa sundalong Russian, tuloy pa rin ang mga insidente sa sinakop na Ukraine kay Putin. Sa Crimea, natapos ng mga infiltrator ang bagong misyon. Nakakaiba sa Melitopol at Luhansk. Ayon sa Euromaidan Press, nag-record ang mga Ukrainian infiltrator sa Crimea ng fighter jet mula Saki Air Base
na nagbigay ng real-time na impormasyon sa Ukrainian intelligence tungkol sa galaw ng Russian warplanes. Mahalaga rin para sa Ukraine ang ganitong intelligence operation, tulad ng mga misyong agad pumapatay ng sundalong Ruso. Ngayong alam ng Ukraine kung anong jet ang nasa Saki, alam na rin nila kung ano ang maaaring ipadala ng Russia kapag nag-drone assault sila sa Crimean Peninsula. May mga tiyak ng target ang Ukraine. Sino ang nakakaalam? Posibleng magulat tayo ng matagumpay na missile at drone strike ng Ukraine sa Saki Airfield sa mga susunod na linggo dahil sa impormasyong ito. Lalong lumilinaw ang koordinadong likas ng mga lihim na operasyong ito. Pag tiningnan mo ang mga naabot nila para sa Ukraine, kapag may sumasabog na sasakyang Ruso at nadadamay ang mga sundalo o opisyal, dapat muling pag-isipan ng Russia ang kanilang estratehiya. Ang mga tropang sana ay ilalaan para sa paparating na pag-atake ay wala na. Kaya't napipilitan ang Russia na ilipat ang kanilang mga sundalo para maisagawa ang pag-atake. Maaaring hindi mailipat ang mga sundalo kaya walang pag-atake, o mailipat sila pero maaantala o makakansela ang isa pang pag-atake. Panalo ang Ukraine anuman ang mangyari. Habang dumarami ang matagumpay na sabotahe, lalong naaabala ang pagsisikap ng Russia sa digmaan. Isama mo pa ang mga operasyon ng pangangalap ng impormasyon gaya ng mga nakita sa Crimea. At makikita mo na ang mga organisasyon ng intelihensya ng Ukraine ay nakikipagtulungan sa mga partisan. Siyempre, paano malalaman ng mga grupong ito sa ilalim ng lupa kung anong uri ng impormasyon ang kailangan ng Ukraine o kung paano maipapadala ang impormasyong iyon sa mga sandatahang lakas kung walang koneksyon sa pagitan ng mga tulad ng HUR at ng mga partisan. May isa pang komplikasyon na nagpapakita na mas malaki at komplikado ang problema ni Putin sa mga kilusang paglaban kaysa inaasahan niya. Gayunpaman, kung ang mga ganitong uri ng operasyon ay nanatili lang sa loob ng Ukraine, kayang harapin ni Putin ang kanilang pag-iral. Hindi siya matutuwa tungkol dito. Maaaring asahan niyang magsanib puwersa ang mga Ukraino sa sinakop na teritoryo para guluhin ang operasyon ng lohistika at militar ng Russia. Hindi lang sa sinakop na Ukraine may mga partisan si Putin, kundi pati sa loob ng Russia ay kumikilos din sila. Ibig sabihin, may ilang tao ni Putin na nagtatraidor sa kanya para tulungan ang Ukraine. Habang nagaganap ang tatlong operasyon sa sinakop na Ukraine, nagsasagawa rin ng sariling operasyon ang resistance sa loob ng Russia. Noong Nobyembre 5, iniulat ng Kiev Independent na kinumpirma ng Special Operations Forces ng Ukraine o Special Operations Forces na isang transport loading vehicle na ginagamit ng Russia para maghatid ng Iskander ballistic missiles ang pinasabog sa Kursk. Nangyari ang operasyon isang araw bago at hindi Special Operations Forces ang nagpasabog. Imbes na sila, grupong Russian partisan na Black Spark ang nagdulot ng pinsala. Sa operasyong naglalayong hadlangan ang paglulunsad ng 600 Iskander ng Russia mula sa mga border region patungong Ukraine. Iniulat ng Euromaidan Press na winasak din ng mga partisan, posibleng miyembro ng Black Spark, ang isang Harmonia radar na sumusuporta sa lokal na depensa sa himpapawid sa parehong lugar at oras. Muli, nakikita natin ang koordinadong paraan ng paglaban ng mga nasa ilalim ng lupa at ng kanilang mga pag-atake. Ang pagsira ng sasakyang pang-transportasyon ay nagpapahina sa kakayahan ng Russia na umatake sa Ukraine mula sa himpapawid. Samantala, ang pagkasira ng radar ay nagpapahirap sa depensa ng himpapawid ng Russia laban sa mga drone at misil ng Ukraine sa Kursk. Nagbibigay ito ng oportunidad sa Ukraine para sa mas matagumpay na pag-atake sa rehiyon upang magamit nila ang bagong bukas na aerial corridor papuntang Kursk at sa kanilang mga target. Sa kaibuturan ng Russia, bawat pag-atake ay konektado sa mga pagsisikap ng Ukraine na pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia mula sa loob. Ang nabigong pambobomba ng kotse sa Melitopol at ang sabotahe sa Kursk ay parehong naging hudyat ng mas maraming lihim na pag-atake sa sinakop na Ukraine at sa loob ng Russia. 4 na araw lang matapos pumutok ang balita tungkol sa mga operasyon sa Kursk, iniulat ng Pravda na nagawang sirain ng mga partisanong Ukrainian ang 4 na pasilidad ng militar na pang-logistics sa mga rehiyon ng Bashkortostan at Volgarda sa Russia. 3 komunikasyon tore ang nasira dahil sa sunod-sunod na panununog mula Oktubre hanggang Nobyembre sa dating rehiyon. Sa huli, malinaw na ang mga network ng lohistika ng Russia ang pangunahing target, kabilang ang Railway Relay Cabinet. Ang bansa ay umaasa sa mga rails ng tren upang maghatid ng mga tropa at kagamitan sa loob ng Russia at papunta sa Ukraine.
Ang pagsira ng isang relay cabinet, kahit pansamantalang abala lang ang dulot nito, ay sapat na para magdulot ng parehong uri ng pagkaantala na nabanggit natin kanina tungkol sa pambobomba ng sasakyan. Ang pagkawala ng communication tower ay nagpapahirap sa pagkakaisa ng puwersa ng Russia sa sarili nilang teritoryo. Kaya humihina ang mga atake nila sa Ukraine. Ilan lang ito sa magkakahiwalay na insidente. Ayon sa Euromaidan Press, si Putin at mga kasabwat niya ay patuloy na nakakaranas ng ganitong mga lihim na pag-atake at wala siyang sagot rito. Sunod-sunod na insidente mula Moscow hanggang Irkutsk, sinunog ang mga electrical panel, relay box at infrastruktura ng riles. Tinawag ito ng mga lokal na opisyal na hindi maipaliwanag na technical na aberya. Ang huling linya ang nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung paano sinusubukan ng Russia na hawakan ang nangyayari sa kanilang teritoryo ngayon. Sa totoo lang, wala talaga silang ginagawa. Imbes na lutasin ang problema, itinatanggi ito ng Russia at umaasang susunod lang ang mga Ruso kay Putin ng walang pagtutol. Dahil karaniwan na ang ganitong sabotahe, nahihirapan ang Kremlin itago ang aktibong underground network ng mga taga-suporta ng Ukraine sa Russia na mahusay sa ginagawa nila. Balikan natin ang insidente sa Moscow, ang kabisera ng Russia, at marahil pinakabinibigyang pansin ni Putin. Karamihan sa mga pagsisikap ng Kremlin ay nakatuon sa paghuhuli sa mga partisan habang ginagawa ang kanilang mga aksyon. Pero kung ganoon nga, nabibigo ang mga pagsisikap na iyon. Noong Nobyembre 1, iniulat ng Kiev Independent na matagumpay na isinagawa ng HUR ang drone strike laban sa Ring Pipeline. Nagdadala ng hanggang 3 milyong tonelada ng jet fuel at milyon-milyong tonelada ng gasolina at diesel araw-araw. Ayon sa Kiev Independent, drone ang ginamit sa pag-atake, kaya walang kinalaman dito ang mga partidang kumikilos sa loob ng Rusya. Ayon sa Euromaidan Press, ang pag-atake ay konektado sa mga infiltrator sa loob ng Moscow. Posibleng hindi ang mga infiltrator ang gumawa ng pag-atake. Maaaring gumawa sila gaya ng mga partisanong kumikilos sa Crimea. Nagbigay ng larawan at impormasyon sa HUR na nagresulta sa drone attack, ayon sa Kiev Independent. Hindi rin alam ng Russia at iyon ang punto. Magngingit-ngit si Putin habang iniisip kung paano harapin ang mga puwersang hindi niya kontrolado. Nagkakalat ng kaguluhan sa loob ng Russia. Ang ayaw aminin ni Putin, kahit nakitang-kita na niya, ay hindi ang pag-iral ng mga underground na grupo ang pangunahing problema ng Russia. Matagal na silang umiiral mula simula ng pananakop. Ang mas malaking problema ay lumalaki ang mga grupong ito. Ibig sabihin, mas malala ang nakita natin noong Nobyembre kumpara sa nangyayari 1 taon na ang nakalipas. Habang lumalakas ang paglaban, ang mga operasyon sa Russia at sinakop na Ukraine noong Nobyembre ay tila laro lang ng bata. Ang paglaban kay Putin ay bahagi na ng buhay ng marami sa Russia, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na sabotahe at pangangalap ng impormasyon na makakaapekto sa bansa. Ayon sa Euromaidan Press, ang pagkalat ng sabotahe mula Moscow hanggang Urals ay nagpapakita ng lumalaking kontragobyernong damdamin sa mga separatista. Dito, hindi kalayaan kundi tahasang pagtutol sa digmaan ang motibasyon. Ito ay mga Russian na nagsusugal ng kanilang sariling kaligtasan upang atakihin ang sarili nilang estado. Mas madalas na lumilitaw ang pag-atake ng Ukraine. Kaya mas mahina na ngayon ang dating ligtas na likuran ng Russia. Kahit limitado pa rin ang bilang. Kung hindi drone at missile, mismong tao ni Putin ang nagsasagawa ng sabotahe na naglalagay sa panganib sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Sa totoo lang, dapat ay nakita na ni Putin ang lahat ng ito. Balik, noong Marso 2024, sumulat si Ada Blackwell ng Novaya Gazeta ng artikulo para sa Vox Europe kung saan sinabi niyang ang focus ni Putin sa pagpapatapon, pagpapakulong at pagpatay sa malalakas na kritiko ng Kremlin ay nagdulot ng pagwawalang bahala niya sa tunay na underground resistance sa Russia. Maliit lang ang simula ng paglaban na iyon. Naglas ng berdeng laso at nag-online ang mga posibleng partisan para ipahayag ang galit nila sa mga ginawa ni Putin sa Ukraine. Sa pagdaan ng panahon, ayon kay Blackwell, nag-evolve ang pagkadismaya na ito. Natuklasang ang mga nakaberdeng laso ay gumagawa ng underground na pagawaan para sa lumalaking kilusan ng mga saboteur. Ang mga online forum ay naging sentro ng balita tungkol sa tunay na kaganapan sa Ukraine at unti-unting lumalago ang isang kilusan. Nagkaroon ng pagkakataon si Blackwell na makilala ang ilan sa mga mandirigmang ito ng paglaban at napansin niyang gumagamit sila ng mga teknolohiya tulad ng 3D printing upang likhain ang mga kailangan nila para sa kanilang mga operasyon.
Ilan sa mga miyembro ng paglaban ay sumali sa cyber espionage. Ang iba nag-organisa ng lektura. Hindi man sila naging partisanong nag-organisa ng sabotahe sa mga ari-arian ng Russia, mahalaga pa rin ang kanilang papel. Sabi ni Blakewell, dumarami ang underground resistance group na nag-aalok ng ligtas na kanlungan sa mga lumalaban sa rehimen nang hindi isinusugal ang kalayaan. Noong 2024 magsisimula ng kumilos sa sarili ang mas aktibong miyembro ng mga grupong ito. Hindi kumilos si Putin laban sa mga ganitong kilusan. Maaaring dahil hindi niya ito sineseryoso o hindi niya alam ang pag-iral ng mga ito. Pagsapit ng Pebrero 2025 may shadow army na ang Ukraine sa mga lugar na okupado ng Russia. Isang malawak na network ng mga aktivistang sibilyang lumalaban, mga partisan, at mga unit ng espesyal na puwersa militar ang kasalukuyang kumikilos sa buong mga lugar ng Ukraine na okupado ng Russia. Nagsasagawa ng lahat mula sa mga kampanya ng impormasyon hanggang sa mga operasyong paninira. Sinulat ito ng Atlantic Council noong Pebrero. Aktibo ang kilusang iyon sa Crimea at Luhansk na tinarget noong Nobyembre. Lumalawak na ang mga network at aktibo ng nakikipagtulungan sa HUR at ibang intelihensya ng Ukraine para mas maging epektibo ang kanilang gawain. Tulad ng natutunan natin, lumalago rin ang mga kilusan sa Russia. Nasa posisyon ngayon ang Ukraine na may grupo ng mga tao na di opisyal sa militar, ngunit kayang magsagawa ng operasyon na di kayang gawin ng aktibong militar. Kailangang basagin ng Ukraine ang linya ng Russia para mapinsala ang Melitopol at Luhansk. Maaaring gawin ng mga partisanong iyon ang pinsala para sa Ukraine dahil naroon na sila sa mga rehiyong iyon. Ganyan din ang ginagawa ng mga Russian na pro-Ukraine sa loob ng Russia. Inaatake nila ang ilang makinarya ng digmaan ng Russia sa mga lugar na kailangan ng ganap na pananakop ng Ukraine para matarget. Muli, nabigo si Putin na gumawa ng anumang aksyon tungkol sa paglago ng mga kilusang ito. Ngayon, mabilis niyang napansin na mas malakas ang armas ng Ukraine kaysa Russia sa gitna ng digmaan sa Russia at mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. Sabi ng artikulo ni Akled noong Nobyembre, 27 ang dati mga hiwa-hiwalay na paninira sa Russia ay naging proxy war na. Tinatala ng organisasyon ang mga operasyong paninira sa Russia sa panahon ng digmaan. Sa unang taon, sunod-sunod ang panununog sa mga opisyal ng recruitment at ayon kay Akled, maaaring mas personal ang motibo ng mga ito kaysa inaakala. Hindi pwedeng pilitin ang Russian na sumali sa hukbo ni Putin, lalo na kung wala ng opisina ang recruiters na nanghuhuli sa kalsada. Habang nagbabago ang sabotahe, nag-iiba rin ang motibo sa likod ng mga atake. Lumipat tayo sa 2025. Itinatampok ng Akled ang grupong Artesh bilang pangunahing puwersa sa mga lihim na operasyon ng Ukraine sa mga sinakop na teritoryo. Ang grupong iyon ang nagsagawa ng halos kalahati ng 30 operasyong sabotahe sa mga teritoryong ito noong 2025. Sa mismong Russia, ang mga grupong tulad ng Freedom of Russia ay kumikilos sa katulad na paraan ng Artesh. Kasama ang Russian Volunteer Corps, ang Freedom of Russia ay tumutok sa pag-atake sa mahahalagang lugar ng kanilang bansa. Kagaya ng Artesh, madalas nilang pasabugin o sunugin ang mga gamit sa riles at telekomunikasyon. Tulad ng cell tower, malaki ang posibilidad na ginagamit ng dalawang grupo ang pagkamamamayang Ruso ng mga taga-Crimea mula 2014 para makalusot sa hangganan ng hindi natutuklasan. Sabi ni Akled, tila bumabalik kay Putin ang sapilitang Russification na ginawa niya sa sinakop na Ukraine. Sa Nobyembre, nakita natin ang digmaan sa likod ng digmaan. Lahat ng balita ay tungkol sa airstrikes ng Russia, long-range drone ng Ukraine, at negosasyon sa kapayapaan na pinangungunahan ng United States. Tahimik na kumikilos ang shadow army ng Ukraine na binubuo ng mga partisan, volunteer, at mandirigma ng kalayaan. At ang gawain iyon ay ang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang pahinain ang pagsisikap ng Russia sa digmaan. Hindi magsasagawa ang mga grupong ito ng malalaking pag-atake para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Hindi iyon ang layunin. Ang ginagawa nila ay magdulot ng pinsala sa mga hindi inaasahang sandali. Dahan-dahang pinapahina ang mga rekurso ng militar ng Russia habang ginugulo ang maingat na planong inilatag ng mga opisyal at komandante ng bansa. Ayon sa Euromodern Press, ginugulo ng resistance group ang lohistika, nangangalap ng impormasyon, at pinipilit ang mga unit ng Russia na ilihis ang tauhan mula sa labanan sa harapan. Ang pag-atake sa riles, komunikasyon,
at enerhiya sa likuran ay nagpapakita ng kahinaang estruktural na hindi kayang sagutin ng Moscow nang hindi pinalalawak ang puwersa nito. Ang makapangyarihang kombinasyong ito ay hindi lang nakakasama sa mga pagtatangka ng Russia na maglunsad ng digmaan. Ipinapakita kay Putin na mas malakas ang pagtutol sa pananakop niya kaysa inaakala niya. Para kay Putin na authoritarian, nakakatakot ang ganitong pagtutol. Ang Freedom of Russia Legion na nabanggit lang natin kanina ay naging isa sa pinakamalalaking tinik sa tagiliran ni Putin. Noong unang Nobyembre, ang grupong suportado ng intelihensya ng Ukraine ay nagsagawa ng sunod-sunod na pag-atake sa Russia at pinawalang silbi ang mga lokomotibo habang naglalakbay. Panoorin ang aming video para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pag-atake. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang videos tungkol sa digmaan na hindi napigilan ni Putin. At salamat sa panonood.